Praise God. God is good. All the time. Pakisabi sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos, kapatid. Sino mga pinagpala ng Diyos? Can you say hallelujah? Talagang pinagpala kayo dahil nandito tayo ngayon. Nagkasama-sama tayo. At malaking bagay yan. Pag tayo nagkakasama-sama, nagkakaisa, na isang diwa, isang isip, isang layunin. At maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesus sa ating kalagitnaan sapagkat siya ang may-ari ng buhay natin. Amen? Kaya dapat mamuhay tayo para sa Kanya. Kaya sa mga bago pong na-invite, nagpapasalamat po kami dahil nandito kayo ngayon, narinig nyo salita ng Diyos. Napakahalaga niyan. Yung salita ng Diyos. Sapagkat sabi ng Bible, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Sino mga gutom na? Hindi ka lang dyan nabubuhay, no? Sabi nga noon, hindi lang sa material, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. At ang salita na sinasabing galing sa bibig ng Diyos ay nasa Biblia. Nakasulat na po yan, hindi na mababago yan. Hallelujah. Praise God sa mga kapatid. Hallelujah. Tuloy po kayo. Andarabahandarahay. Oh, glory to God. Ang daming gustong gawin ng Lord sa ating kalagitnaan. Naniniwala ba kayo? No? Hallelujah. At nais kong pasalamatan una sa lahat yung mga mens sa panguna ni Pastor Pin dahil street preaching sila kahapon dyan sa Hermosa. Hallelujah. Kaya nakakatuwa yung mga mens. Sino mga mens dito? Sabi nga ng Bible, aking mga lingkod na lalaki! Sumigaw yung mga lalaki! At sa aking mga lingkod na babae, pakisigaw yung mga babae. Talaga mahina, mas malakas tayo. No, kasi buboost niya raw yung espiritu, kaya humanda kayo! We need revival, tama? Sino nangangailangan ng revival? Ako lang ba? Pakitaas ang kamay ng kailangan ng revival. Praise God. Nakita niyo si Sister Lani. Alam niyo po, kahapon nagsishare nga kami sa prayer intercession. Ang ganda ng mga sinare nila, Brother Harvey. Si Brother Harvey, may word nga na binigay sa akin yan galing sa Panginoon. No? Andiyan sila, Pastor Abel, kahit nasa Bicol, no? At kay Sister Belisa na nag-release ng word ng Lord. Ang ganda, nakaka-challenge. Kaya I ask you to join us, please. Dahil hindi natin mauulit na yung ganun Tama, lumilipas ang araw, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Palakpakan nga natin si Lord. The best, palakpak kay Lord. Tingnan niyo po. Ang ating tutungayan sa umagang ito ay ang epistle ni Apostle John. 1 John chapter 1, from verse 1 to 10. Yan, tingnan niyo. Ano sabi riyan? Ang title natin ay, Do You Need Revival? Kasi minsan nalulungo tayo, no? Nanlalamig tayo, pag nagkukulang tayo, hindi solusyon yung lumayo. Amen? Ang solusyon, magpasabit ka sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos mananatili magpakailanman. Tayo lilipas, ang lahat ng bagay sa mundo ay lilipas, pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya yung mga sinare nung last Sunday, praise God, at sa nung Thursday kay Pastor Pin, hallelujah,
ang word sa kanya ng Lord ay sanctification. Binabanal tayo ng Diyos. Kasi pabalikan Diyos, hindi sa mahinang church, hindi sa talunang church, kundi sa powerful and glorious church. Yan ang dadatan ng Panginoon. Kaya mapalad kayo kung kayo makakilala sa Panginoon, i-revive. Itotodo ng Diyos ang buhos ng kanyang presensya. At kung kayo may sakit, maniwala kayo, kaya kayong pagalingin ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya ako nakakatayo po, kahit medyo senior na, pogi pa rin. Tinatatawa ko lang kayo. Okay, basahin muna natin to. That which was from the beginning. Ayan, kita nyo. Sabi ng mga apostola, ito, sabi nila, kahit nung pasimula pa lamang, kita nyo, from the beginning, kaya lahat may pasimula at may wakas. Yun. Hindi lang puros, nag-umpisa lang tapos wala. Okay? That which was from the beginning, which we have heard. Kaya nga napakainam na tayo nakakarinig. May mga bingi ba rito? Wala. Praise God. Hallelujah. We have seen with our eyes. Nakita ng ating mata. Malaya tayong magbasa, kapatid. Walang nag-uusig sa atin. Kung tayo inuusig talaga sa mga bansang bawal ito, talagang pahirapan. Pero mapalad tayo dahil nababasa natin to, nakikita natin, naririnig natin ang mensahe ng Diyos. Tama? Which we have looked upon, tinignan namin. You see, kailangan titignan natin na sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay natin. I-apply natin. Kasi wala lahat yung maririnig nyo kung ayaw nyong gawin. Tama? And our hands have handled, nahawakan ng aming kamay. Praise God, pakita sa mga may Bible. Yun, wala. Yung iba, wala na. Alam nyo, nung dati, nung kami nagsisimula, dala-dala namin ng Bible palagi sa church. Kaya lang, dahil yung technology natin na-advance, dito na tayo. Ngayon, nakaasa. Okay? Pero walang masama dyan. Ang ibig sabihin, kailangan personally, kayo tinitignan ninyo. Hinahawakan ninyo ang Bible. Baka puro alikabok na. Amen? Alam nyo, maraming istorya na sa Bible, yung mga nagtatranslate, yung iba'y napapatay. Nakalimutan ko yung isang pinatay dyan na nag-translate ng Bible sa English. Si William Tyndale ata yun. Nung i-translate niya, na-persecute siya. Si William Tyndale. Ganyan kahalaga ang Bible. Kita nyo, translate lang yung Bible, inuusig pa. So, dapat tignan natin ito. Pakitaas ang kamay na tinitingnan ng salita ng Diyos. Hinahawakan. No? Naalala ko yung father ni Brother Ryan na pagka nagbabasa sa Bible, hinayakap niya pagkagabi, matutulog siya. Amen? Diba, naikwento ko sa inyo yung doon sa Romania na nung sakupin ng komunista, no? Yung isang anak ng pastor, si Richard Wurmbrand, sabi, ginawa sa Bible nung tinapon sa harapan niya, sabi niya, tapakan mo yan. Duraan mo yung Bible. Ang ginawa po nung anak ng pastor ni Richard Wurmbrand, kasi babarilin Pag di mo ginawa yan, babarilin kita. Ginawa po niya, lumapit sa Bible, yinakap yung Bible. Amen po ba? Ganyan ba nating pinapahalagahan ang salita ng Diyos? Mahalaga yan. Kaya sabi nila, our hands have handled of
The word of life, ito pala ang salita ng buhay, ang Biblia. Wala kayong masusupong ang ibang salita na makapangyarihan, kundi ang banal na kasulatan. Yan ang magbabago ng buhay, ng puso natin. Madaya ang puso Tama? Yung pansarili natin ang madalas masunod. Nag-amen ba kayo ron? Agree ba kayo? Di ba tapos yung iba nakukonbikta tayo sa mensahe, pero binabaliwala natin. Wag. Pagka gano'n nangungusap ang Diyos sa iyo, mayroon kang dapat ayusin. Ama? Kaya tingnan nyo, yung revival, bakit napakahalaga? Nasa espiritu ka. Kasi pagka nasa laman ka, puro problema ang dumadating. Puro alalahanin, puro takot, puro pangamba ang nangyayari. Tama? So, tingnan nyo, lahat naman ng mga naglingkod sa Panginoon, dumaan dyan sa ganyan sitwasyon. Mas lalo na si Apostol Paul. Ang tindi ng pinagdaanan niya, si Apostol Pablo. No? Makikita nyo kung ano-ano naranasan niya, yung barko na kanya sinasakyan na nasira, na halos malunod sila. Ilang beses siyang pinahirapan dahil sa Panginoon. Amen ba? Tayo, konting pagsubok, maayaw na. Hello? Sabi rito, yung pinanghawakan natin yung salita ng buhay. Okay? Mamaya natin tuloy yung, okay, tuloy mo na. For the life was manifested. Yung salita, naging buhay. Okay? Nagkatawan tao ang Panginoon. Sa John 1, nandun yan. And we have seen it. Nakita namin. Bear witness. Naging patotoo. And show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Ama? Ang nagkatawan ng Panginoon, siya'y Diyos na nagkatawang tao galing sa Ama. At nagmanifest, naranasan nila, nakita nila, nakasama nila, nahawakan nila. Yung pala yung salita ng buhay. Kaya nga, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Nasa John chapter 1 yun, siya rin na nagsabi nun. Tuloy muna natin to. That which we have seen and heard, declare unto you. Wala tayong ipinapayag na iba rito, kundi ang salita ng Panginoon. Pag iba ang sinasabi natin dito na hindi batay sa Biblia, hindi natin pwedeng tanggapin. Kasi ang salita lang ng Diyos ang katotohanan. Diba? Tama ba yun? Sabi niya, kung magpapatuloy kayo sa aking salita, kayo ngay mga alagad ko, malalaman niyo katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Amen! Sino malayang malaya? Yung iba sa atin, nasa bandage. Pag mas mahal natin ang sanlibutan, na mabandage tayo dyan. Pag mahal natin, hallelujah, pasensya na sila Marites. Mas gusto natin makipagtismisan, nababandage tayo dyan. O yung mga mahilig sa sugal, bandage yan. Alipid tayo dyan. Kasalanan yan Tama? Tama? Ano mang bisyo na meron tayo na hindi kalooban ng Diyos, bandage ka ron. Kaya kailangan mong maging malaya. Tama? Kaya hindi mo kahiya yung purihin ng Panginoon. Dati pag umaga, pagising mo, nagmumura ka na Pero na born again ka, nanahan ng Panginoon, ang lumalabas na sa bibig mo, hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Tama? Tama ba, mga kapatid? Sino nakaranas niyan? Dati, lagi tayong mainitin ng ulo.
Guilty ako dyan, guilty. Sino nag-iinit palagi ulo? Mas lalo na pag walang pera. Tapos ay nabayarin, magagalit na, ano na naisip na umutang. Bandage tayo ron. Ang Diyos ay great provider. Amen? No? Ang ganda na sinabi ni Charles Spurgeon. I need Christ for my needs, sabi niya. No? I have, sabi niya, I need Christ for my needs. Kailangan ko si Kristo sa pangailangan ko. I have a great Christ for my needs. Ama? Sabi niya, kailangan ko si Kristo sa aking pangailangan. Pero meron akong dakilang Kristo sa lahat ng aking pangangailangan. Palakpakan natin si Lord. Kapatid, pagkasama mo si Kristo, lahat ng yan, kaya niyang gawin. Pag tayo nananalig. Amen po ba? Naalala niyo, ito, patotoo ko. Naalala niyo, nag-preach ako nung uli, sabi ko, fight the good fight of faith, di ba? Sino nakakatanda nun? Tapos, kinabukasan, Monday, holiday yun 26 ata yun ng August. Napansin ko yung ihi ko, kulay brown. Sinabi ko nga kay Sister Louie, parang ihi ko iba. Maghapon yun, parang puro brown. Sabi niya, wala yan. Tulog lang ka. Kinabukasan, pag-ihi ko, kulay pula na. Dugo na. 2 beses. Kaya inaya ko siya, halika, pray nga tayo. Nag-pray kami. Inasout ko yung hindi ko inangkin yung sabi ko, magaling na ako in Jesus' name. Noon naman yan, nung maiihi ako, sabi ko, inangkin ko, magaling na ako. Praise God, naging maayos. Palakpakan natin si Lord. Kasi nasabi ko rito sa church, nung nagme-mensahe ko, gusto ko na umuwi kay Lord. Kaya, sige, siguro tinetest ako ni Lord. Kaya tingnan ko kung gusto mo nang umuwi. Takot din kasi ako, ninervous ako. Siyempre, sino ba first time mo maranasan yung gano'n, no? Kaya napakaganda nga na sinishare ni Brother Was kahapon, yung worrying Worrying and prayer. Ano ba yung worry? Parang iniisip mo daw yung mga mangyayari na hindi naman mangyayari. Nag-aalala tayo. Tama? Hindi kalooban ng Diyos na tayo nag-aalala, nagiging kasalanan yun. Nag-iisip ka kasi ng mga negatibo. Siyempre, pag may nangyari, puro negatibo na yan Takot na iiral sa'yo, nag-aalala ka na. Pero kung hindi ka mag-aalala, nagtitiwala ka kay Lord, lahat yan mapapawi. Can you say amen? Kaya nga, that which we have seen, yun napakalaga ng salita. And heard, declare to you. Ito ang pinapahayag namin. That you also may have fellowship with us. Magkaroon tayo ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Wala rito ng walang wapak. Ay, wapak ba yun? Wapak. Walang pakialam. Tayo rito tinawag ng Diyos para merong gawin sa buhay na ito. May gampanin tayo. May assignment ka, kapatid. Hindi ka dyan tinawag para maupo ka lang. Yung mga tumatayo ngayon dati, nakaupo lang dyan, pero nagpagamit sila sa Panginoon. Diba sabi sa atin ng Lord noon, the purpose of the church is to function in their calling, in their gifting and ministry. Tingnan nyo, sinabi sa atin ng Lord yun No? The purpose of the church, sino nakakaalala nun? Sinasabi ng Lord, the purpose of the church is to function in their calling. Kaya kung ano tawag sa'yo, doon ka, kapatid. Kung tinawag kang apostol, kung tinawag kang propeta,
tinawag kang ebangelista, gampanan mo yan, o teacher, o pastor. Kaya nagre-raise up ang Lord ng mga new generation. Binasa ko kahapon ulit yung mga notes sa akin ng Panginoon. Dami. Nakita ko roon, hallelujah. Napaalala yung mga generation na i-raise up the Lord on these last days. Kayo ba yun, kapatid? Alam nyo, tayo na yung last generation, tingin ko. Niwala ba kayo? Babalik na ang Panginoon. Ayun, kanina sinabi ng Lord kay Sister Lani, malapit na akong bumalik. Yung nangyayari sa Israel ngayon, hindi pa karaniwan yan, nakasulat na sa Biblia yan. Yung kaguluhan na nangyayari ngayon, nakasulat na sa Biblia yan. Kaya nga ang Bible, hindi lang spiritual, kundi kasaysayan. Kaya nga sabi nga niya, may pasimula, di ba? Yung pasimula, mayroong wakas. Kaya hindi mananatili po na ganyan lang ang sitwasyon. Gugulo ng gugulo ang mundo dahil palatandaan niya na malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya hindi dapat tayo nagpapabaya. Sabihin mo sa kapatid mo, huwag ka tayong mabaya, kapatid. Yung kinatamaran natin magbasa ng Bible. Kapatid, naiisahan tayo ng dyablo pagka ganyan. Lahat ng negatibo ilalagay sa isip mo. Lahat ng pangit. Guguluhin ka ng kaaway. Pero kung alam mo, sinasabi ng Panginoon, hallelujah, ikaw ay mapalad. Kaya nga sabi ni Pastor Pin, mapalad ang nauuhaw, galing kay Lord, ano? Sa Beatitude, mapalad ang mga nauuhaw sa aking katwiran sapagkat sila'y pupunuin. Kaya kailangan ng puso natin ay pinupuno ng salita ng Diyos at ng kanyang presensya. Ang sarap sa Panginoon. Can you say amen? Sino nag-agree? Masarap sa presensya ng Diyos. Amen! Kasi bakit? Nakipelosip tayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Nakakapelosip natin sila. Because we have a right relationship. Naging anak ka ng Diyos. Dati anak tayo ng Diablo. Sino agree sa akin? Anak tayo ng Diablo nung wala tayo sa Panginoon. Yung anong gusto natin gawin, kasalanan, kasamaan, ano-ano, andiyan ang buhay natin noon. Kaya ngayon, hallelujah, ginawa kang anak ng Diyos na para maging tagapagmana. Woo! Tagapagmana! Grabe, di ba? Kanina bago nagpawit yung binasa ni Sister Camillo sa Hebrews chapter 12. We therefore, having received a kingdom, tayo'y tumanggap na kaharian na hindi nawawasak. Let us serve God. Maglingkod tayo sa Diyos na mayroong, sabi niya, yung banal na takot. For God is a consuming fire. Ang Diyos ay Diyos na tumutupok. Sa Old Testament, nung nagpakilala siya kay Moses, burning bush. Pero burning fire. Matindi ang presensya talaga ng Diyos. Kaya walang makakita ng Diyos. Walang makakita ng mukhaan sa Diyos. Sa tindi ng liwanag, ng ningning ng presensya ng Diyos. Liwanag ang Panginoon. Tingnan niyo yan. Hallelujah. Tuloy natin muna. Tandaan nyo, yung fellowship, yung pakikisa natin sa Ama at saka sa Kanyang anak. And these things we write unto you that your joy may be full. Napuno tayo kasi pinupuno tayo ng presensya ng Diyos. Kailangan natin yan, yung kagalakan ng Lord. Andiyan ba kayo?
Although meron minsan dumadaan tayo sa suffering talagang mahirap. Pero be of good cheer, sabi ng Lord. I have overcome the world. In this world, you shall have tribulation. Makakaranas tayo talaga ng mga problema. Kaya wala naman exempted porque naging Kristyano ka, wala ka na naging problema. Pero merong magandang balita. Sabi ng Lord, napagtagumpayan ko ang buong salibutan. Ibig sabihin, pagkakasama mo si Kristo, naniwala ka sa Panginoon, mapapagtagumpayan mo yan. Amen! Woo! Kita nyo, yung naranasan ko, kala ko, hospital pa yata ako. Ha? Pero dahil nga, ginamit ko yung faith ko, ginamit ko yung kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Walang nangyari. Eto, ngayon si Pastor, buhay na buhay pa sa harap nyo. Gusto nyo ba bang makasama si Pastor? Hindi mo na uwi. Pag-pray nyo paagi ako, palakasin pa ako ng Lord. Kasi si Javi, magulo si Javi. Torbo. Okay? Kaya daw sinusulat ito para malaman nyo at mapuno kayo ng kagalakan. Verse 5, bakit makagalakan? This then is the message that we have heard from Him and declare unto you that God is light and in Him is no darkness at all. God is light, liwanag. At marami sa atin, maaaring Kristiyano na pero nasa kadiliman na pinupuntahan natin. Ngayon, yung cellphone, grabe, no? Yan ang parang buhay ngayon ng mga tao. Na kapag walang cellphone, hindi ka outdated. Kaya pati bata ngayon, nangangailangan na ng cellphone. Pero hindi natin alam. Kasama yan sa gagamitin ng Antikristo. So, ang Diyos ay liwanag. Tama? Verse 6. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Di natin ginagawa ang katotohanan. Kung sinasabi natin nasa liwanag tayo. Sino alam nasa liwanag ka? Dati wala ka sa kaharian ng Diyos, linipat ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Sa anak ng Diyos. Tama? Pero kung lalakad tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Kaya nga yung Biblia, nagkukorek sa atin yan eh. Nililiwanagan tayo niyan. Inaakay tayo sa tamang buhay. Sino rito, hindi na nagkakamali o nagkakasala? Pakitaas ang kamay, meron ba? Wala. That means, talagang makasalanan tayo. Okay, tuloy natin. We lie and do not practice the truth. Oh, but if we walk in the light, kung lalakad ka sa liwanag, kapatid, mahirap sa kadiliman eh. Puro bigatin pagka nandiyan ka sa kanya sitwasyon. Puro alalahanin, puro takot, pangamba ang nangyayari. Pero kung lalakad ka sa liwanag, as He is in the light, na siya ay nasa liwanag, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Woo! Ibig sabihin, kung nasa kadiliman ka, lumakad ka sa liwanag, pinapatawad, linilinis ka ng ating Diyos. Kaya sa verse 8, lahat ng kasalanan ha, walang maliit, walang malaki. If we say that we have no sin, yan, kung sinasabi mong perfecto ka, magaling ka, hindi ka naging masama, we deceive ourselves.
Wala rito kahit isa sa atin ang magsasabing wala siyang kasalanan. Tama? Yun lang mag-isip ka na negatibo, nagiging kasalanan na eh. Hello? And the truth is not in us. Sabi sa inyo, katotohanan to eh. At mananatili ang katotohanan. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung pinapahayag mo, kapatid, kaya mahalaga yung humingi ng tawad sa Diyos. Sa lahat ng ating kasalanan na nagawa, hingi natin tawad, patatawarin tayo ng Diyos. Amen! At lilinisin sa lahat ng hindi katwiran. Alam nyo, kasi napakalaga yung paglakad sa kalooban ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. No? Pagka iba ang lakad mo, kunyari, papunta tayo ng Divisoria, tapos kumaliwa ka, napunta ka ng rekto. Di ba, nawala ka? Ang importante, balik ka lang. Kung tayo nalalamig, nangihina, yun ang totoo nga ni Mayan kahapon yan eh. Sabi ni Mayan, naranasan niya yan. Nasa church siya, okay, makinig kayo, nasa church siya, pero feeling niya dry siya. Kaya hindi niya pinabayaan na ganon. Nagpakalakas ulit siya sa Panginoon. Can you say amen? Spiritually, inayos niya yung mga mali niyang nagagawa at nagpatuloy siya sa Panginoon. Kaya ito ang sinare sa akin ni Mayan, sabi niya, diyan bro, yan, word from the Lord, Sister Mayan, huwag mong antayin ang revival. Decide to be revived and come to Jesus. Kailangan natin ng desisyon. Huwag mo nang antayin na yung iba pa ang magpalakas sa'yo. Ikaw mismo, i-revive mo sarili mo. Yung hindi mo nagagawa sa Panginoon, gawin mo. And come to Jesus. Sabi niya, don't wait for a change. Be the change. Huwag mo nang antayin yung pagbabago, ikaw na maging bago. Amen? Sino ba nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang? Parang, totoo ba yung sinabi ni Pablo na yun? If any man be in Christ, he is a new creation. All things. Wala ka na sa dating buhay, tinanggal na yan ng Diyos eh. Kaya lang pagka yung free will natin na naig, no, ayaw nating magpatuloy. Ayaw natin ng bagong buhay. Sino gusto bagong buhay? Kaya minsan yung pamilya natin hindi natin madala sa Lord. Kasi maghugas lang tayo ng pinggan, nagre-reklamo pa. Naalala ko si Pastor si Don ano ba yun? May guest natin dito. Kasi spoiled brat siya. Hindi siya naghuhugas ng pinggan. Kaso na born again siya. Para maniwala, sabi ng nanay niya, pagka yung anak kong ito, naghuhugas ng pinggan, maniniwala ako na bago yan. So ginawa niya, naghuhugas na siya ng pinggan. Yun. Naniwala yun ng mother niya, nadala niya sa Panginoon. Amen ba? Minsan ba, lagi tayo nagre-reklamo? Sino dito reklamador? Di ba? Guilty tayo. Tapos mainit ang ulo natin. Yun yung dati nating buhay. Pero dahil kay Kristo, ginawa ka ng isang bagong
Sabi mo nga sa katabi mo, binago ka na ng Diyos. Yan. Okay? Kaya nga, don't wait for a change. Ikaw na maging bago. Huwag mo antayin ang revival. Decide to be revived. Come to Jesus and go out. Walk in power. Hindi tayo religious na tao. We have the power of the Holy Spirit. Amen. Can you say amen? Amen. Dapat yung kapangyarihan ng Diyos ang manaig sa buhay mo. At magbubunga ka. Sabi nga na there is the fruit of the Spirit. Okay? Tapos, buhay ng Kristiyano ang manalangin at magbasa ng Word. Arise sa iba. Buhay na natin yan. Kaya nga si Pablo, for me to live is Christ, to die is gain. Para sa akin, ang Kristo ang mabuhay. Yung buhay niya nakatalaga na sa Diyos. Kasi pag nakipag-isa ka, ito katotohanan. Pag nakipag-isa ka sa Panginoon, nakasal ka sa Diyos. Sino alam, kasal ka kay Lord? Sa relationship nyo. Sinabi sa akin ng Lord niya, kasal ka na sa akin. Ano? Kaya parang sinasabi sa akin, hindi ka na makakalis. Andiyan ka ba? Kasi minsan pabago-bago isip natin eh. Lalo ay mga nagkakaproblema, ang dali lumayo sa Panginoon. Kita nyo? Tama ba yun? Tama ba sinasabi ni Pastor? Tama. Kaya nga, salita lang ng Diyos ang hindi nagbabago. Kaya pag binabasa mo yan, nare-remind sa iyo yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kahapon, pinaalala nga sa amin, nagpe-pray kami. Ang pangako ay para sa iyo at sa iyong mga anak. At sa lahat na malayo na kanyang tatawagin. Ibig sabihin, pag nasa Panginoon ka, kapatid, wala nang higit pa ron. Dumaan ka man sa problema, dumaan ka man sa bagyo ng buhay, malalagpasan lahat yan sapagkat ang Diyos ay nagtagumpay na kasama mo. Tama? Hallelujah. Hindi pa tayo napag-pray, ha? Sandali nga po, yumuko nga po tayo. Father God, salamat po sa umagang ito. Na muli ang salita mo ay aming naririnig at nais mo kaming samahan, patunayan na ikaw ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at kailanman. Nagpapakumbaba kami, nagpapalinis kami ng banal mong dugo. Kung ano man ang aming pagkukulang, kasalanan, kamalian, nasa isip man, nasa salita, nasa gawa, ay patuloy mo kaming patawarin at linisin sa lahat ng ito. At salamat, Ama. There is always forgiveness with thee. Lord, that thou may spirit, Lord, para kami magkaroon ng banal na takot. Salamat, sinasama mo kami sa lugar na ito sapagkat sabi mo, kung may 2 o 3 nagkakatipon sa iyong banal na pangalan, ay nasa aming kang kalagitnaan. Continue, Lord, right now to move upon this place. Touch the heart of your people. Speak to their hearts. Speak to their mind, Lord. Mangusap ka. Palakasin mo ang bawat isa. Ang mga may sakit, ayaw mo, Lord, patong mo yung kamay at patuloy silang makasumpong ng kagalingan. Sapagkat hindi ka nagbabago, you are the unchangeable God, the mighty God. The God who is from everlasting to everlasting. Salamat, Lord, alam po namin buhay ang salta at hindi babalik sa iyo nang hindi nagaganap ng ayon sa iyong layunin. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila. In Jesus' name, everybody say, palakpakan natin si Lord. Meron pa ba? Sabi diyan, ano? Yan. Revival start from inner decision. Mula rito sa ating puso. Ang pagtanggap sa Panginoon sa puso, hindi sa nguso. Although pinapayag natin siya ang Panginoon, pero ang kailangan ng puso natin, no, ay nauuhaw sa presensya ng Diyos. Revival comes from a decision to change and follow Jesus. Sino gusto sumunod sa Panginoon?
Although, siyempre, meron mga trials, testing. Kapatid, kaya pinapayagan ng Panginoon yun para ma-develop ang faith mo sa Kanya. Magtiwala ka na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan mo. Amen? Hindi siya yung kailangan mong maramdaman para ma-revive ka. Emotion yun. Yan. Most of us are guilty. Hindi yung pa nag-pray ka namin dito, natumba ka. Revive ka na. Tama? Tama? Ang revival daw ay gagaling sa desisyon natin. Inner decision. Kapatid, ano ba? Ang gusto mo sa buhay na ito? Gaya ba tayo ni Apostol Pablo? Na to me, to live is Christ. Philippians 1:21 ba yun? And to die is gain. To die. Pag namatay siya, pakinabang na dahil sa kaharian siya ng Diyos. Kapatid, wala nang hihigit dyan. Sa kabilang buhay, makakasama mo si Kristo. At puro kaligayahan, puro kasiyahan sa langit. Walang malungkot doon. Dito makakaranas tayo ng kapigatian. Affliction, suffering, trials, testing. No? Pero tandaan natin, lahat ng yan ay mayroong dahilan ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Yan o, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mamatay. Minsan tayo, pagka nawawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Kaya po sa amin, last week, yung pamangkin ko, no, namatay po siya. Pero buti na kay Lord siya. Amen? Nakakalungkot dahil, siyempre, mawawala siya, pero pagdating ng oras, magkakasama-sama ulit kayo. There is a family reunion kay Lord. Kaya kayo, kapatid, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Muli tayong bubuhayin ng Diyos pagdating ng araw. Sabi ng Bible yan lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo. 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body sa katawang ito. Ano ba ginagawa natin sa katawan mo? According to that he had done, whether it be good or bad. Maging mabuti at masama, kapatid. Harap tayo hukuman ka ng Diyos. So sa mga weary ito, yung mga Kristiyano, Bema judgment tawag yan Bema judgment. All appear before the judgment seat of Christ. Kung ano ba yung paglilingkod na ginawa mo sa Kanya. Kung mabuti, meron kang gantimpala. Kung wala, para ka nasunugan, sabi ng Bible. Diba, mahirap yung parang nasunugan Pero yan ay sa langit na yan Hindi para mapahama ka pa. Kasi si Kristo na nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya nga yung grace niya sa atin, tandaan niyo yung grace ng Lord ay sapat ang kanyang biyaya. Naalala ko kanina, pinalala, for my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. No? Yung biyaya ko'y laging sapat sa iyo. No? At ang aking lakas, sabi ng Diyos, for my strength ay ginawang perpekto dahil sa iyong kahinaan. Ibig sabihin, kung mas lalo ka mahina, lagi kang sinasamahan ng Diyos para ikaw ay managumpay sa buhay na ito. Tama? Kaya we all need the presence of the Lord. Walang buhay, walang kwenta ang buhay pagka walang leading ng Holy Spirit.
Magiging ritual ka, magiging religious ka lang. Hindi tayo tinawag ng Lord para maupo ka lang dyan, kapatid. You have the gifts of the Spirit. You have the power of the Holy Spirit. Wala nang makapipigil niya kasi nasa Panginoon ka. Sabi niya, di ba kila Peter, sabi niya, I will build my church in the gates of hell. Yung pintuan ng impyerno, hindi makapananaig sa kanya. Kaya tandaan mo, hindi ka madadaig, kapatid. You are a winner. You are a champion in the sight of God. Ang ganda nga na sinabi ni Brother Harvey sa akin, pinasabi ng Lord, ito, tingnan niyo po. You are more than a conqueror, sabi ng Lord, pinasabi sa akin yan. The morning, yung iyong kapigatian that you are feeling right now cannot compare to the joy what is coming. Wow. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, hindi maikukumpara yan sa kagalakan na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Can you say amen? In facing your giant, kita nyo, giant sa sinabi ng Lord dito eh. I will be with you. Sino may mga giant dito? Gaya ni David, may Goliath. Sabi ng Lord, kung ano, sa pagharap ko sa mga giant, do not fear, for I am with you, for I am your God. I will strengthen you and give you health. I will uphold you with my righteous or victorious right hand. Praise God. Di ba nakaka-encourage? I will go with you to fight for you against your enemies to give you the victory. Nung marinig ko ito, na-encourage ako. Ang dami lang, actually, maraming mga words yung mga kapatid sa akin na binibigay. Pinasasabi ng Lord. Ini-encourage ako. May ganda ng mga word. Amen? Yun kasi, pagka ikaw ay tinawag ng Diyos, sabi nga, ano man ang pinasimulan na mabuting bagay sa iyo ng Diyos ay lulubusin niya. Amen! Sino niwala? Hindi ka papabayaan ng Lord. Sino niwala? Hindi ka pinababayaan at tiniiwan ng Lord sa lahat ng panahon. Minsan, kasi nga, sabi nga ni Mayan kanina, huwag tayong bumatay sa emosyon. Nakabatay kasi tayo sa emosyon eh. Ang kailangan, decision, and then discipline. Sinabi pa niya, discipline. Disiplinahin mo sarili mo. Huwag patamad-tamad. Kanya ka na lang ba? Gusto mo nakaupo dyan? Di ba gusto mo magamit ng Diyos? Sino gusto magamit ng Diyos? Alamin niyo yung salita ng Panginoon. Number one, alam mo dapat ang salita ng Panginoon. Nandiyan yung will niya eh. O halimbawa, ang magulang mo namatay. Mayaman kayo. Di ba? Diyan nagkakaproblema marami. Kung ano yung nasa testamento. Yun ang sinusunod. Di ba? Tapos kung yung mana mo hindi ganon, aaway-away na. Number one talagang problema pagka hindi marunong mag-ano ng pera eh. Pinag-aawayan yan ng nasa pamilya. Amen ba? Ang ganda na narinig ko kay Vince na sinare niya eh. Si Vince po, manugang ko yun. Sa Victory siya umatin. Sabi niya, yung isang missionary, hallelujah, talagang ano siya sa mission, doon siya nakapokus. Eh tapos yung father niya namatay na. May negosyo daw yung father niya.
Sanabi, bago mamatay, sinabi, kinausap niya, anak, pwede bang ikaw na magpatuloy ng negosyo natin? Eh dahil siya nga'y missionary, unay umayaw siya. Tapos naisip niya, bakit di ko subukan? Sinubukan niyang i-handle yung negosyo ng father niya. At talagang grabe, yung kinita, lumaki ng lumaki. Milyones inabot yung mga ano nila. Yung negosyo nila. Umunlad. Pero alam niyo ba, kahit umunlad yung negosyo niya, ang kinukuha niya lang ay almost, ano lang po, yung sa pangangailangan niya lang, sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Alam niyo po, ang katwiran ng yung perang milyones, ginagawa niya, tinutulong sa mga missionaries. Sabi niya, bakit kukunin ko kasi may nag-question bakit hindi mo gamitin yung mga pera? Sabi niya, para sa ano? Sapat na ito sa akin. So yung perang kinikita niya milyones, tinutulong sa mga missionary. Kasi natahadlangan yung mission world pag walang mga pera. Tama ba? Kailangan ng panggastos, tama? So siya, ginawa niya, dahil missionary siya, ganun ang ginawa niya. Praise God. Hallelujah. Ganyan ba puso natin? We are willing to help. Baka iba sa atin, humawak na ng milyones, wala na. Nawala na sa Lord. You see, pagka pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, maging tapat ka sa malaking bagay. Tama ba? Kung sa maliit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan eh. Para sa Panginoon, itatayos mo, ayaw mo. Hindi ka i-bless ng Lord pagka ganun. Kaya dito tinuturo natin, let us be generous. Lalo na sa mga pastor, pagka siya bless ninyo, masamyong handog yan sa harapan ng Diyos. No? Kaya nga kapatid, hallelujah, na-strengthen ang body of Christ pagkasama-sama tayong nagtutulungan. Sama-sama tayong gumagawa, sama-sama tayong naglilingkod sa Panginoon. Kaya lang minsan nakakalungkot nga. Kaya yung COD natin na-postpone. Class of Disciples, napakahalaga pa naman yung mga aral na maririnig ninyo dyan. Yung iba ayaw magpa-register. Paano tayo lalago niyan? Amen? Pinalalago na tayo ng Panginoon. Meron na tayo sa Bicol, meron na tayo sa Bulacan, at yung sa Taguig. Amen ba? Kapatid, nakikita mo ba? Nagiging party ka ron ng kaharian ng Diyos. Noong Sabado ng umaga, narinig ko sa Lord, legacy. Ang word is legacy. Nagkikreate ka ng legacy. Alam niyo ba yon? Ginawa nila Pastor Pin, legacy yun. Kung sa tingin ng sanlibutan, walang kwenta yan. Pero kay Lord, hallelujah, mahalaga yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Diba? Sabi nga, yung 1 Corinthians 1:18, ano sabi rito ni Pablo? One 18. Oh, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Yung pangangaral ng Ebanghelyo, ang tingin ng iba, doon sa libutan ay kahangalan, kamangmangan. Pinagtatawan pa nga, di ba? Hinahamak pa nga. But unto us, which are saved, it is the power of, para sa ating naliligtas, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Kaya nga, kapatid, let us share the good news of salvation. Napaka-importante niyan. Dahil last sign na,
this gospel shall be preached to all the nation, then shall the end come. Matthew 24:14 na sabi ng Panginoon. Ipangangaral ang mabuting balita sa lahat ng... Kaya walang matatahilan ng tao. Sabi yan sa Romans chapter 1, basahin nyo. Walang may dadahilan. For the preaching of... and this gospel of the kingdom, yung mabuting balita sa kaharian ng Diyos. Dadating ang Panginoon maghahari sa mundong ito. Kasama ba tayo, kapatid? Kasama ba sa bayan mo? Isipin mo yan. Kasi kung hindi kasama, saan ka mapupunta? May impyerno, kapatid. Nakakatakot. Napakahirap. Kaya kailangan seryosohin niyo ito. Hindi ito religion. The preaching of the gospel of the... Pinapayag natin yung mabuting balita ng kaharian. Shall be preached in all the world. Sa buong sanlibutan, usipin nyo. For a witness. Kita mo magiging saksi na pinangaral ang Ebanghelyo, na si Kristo ay namatay para sa atin, na tayo'y mahal ng Diyos, tama? And then shall the end come. At darating na ang wakas. Yung wakas ng panahon. Hindi ng mundo, ha? Hindi mo ng mundo maghahari pa ang diablo rito sa sanlibutan. Yung wakas ng panahon, yung paghahari ng tao. Paghaharian tayo ng Panginoon sa mundong ito. Kaya matatapos. Yung nakakatakot nga ngayon Digmaan ng mga makapangyarihang bansa. At pag nangyari yan, ubos ang tao. Bilyon ang mamamatay. Pag nagkaroon ng nuclear war, kaya kailangan ipag-pray nyo. Mas lalo na Israel. Kapatid, ipag-pray nyo ang Israel. Kasi pinagtutulungan na ng mga bansang kalaban nila. At nasa Biblia po yan. Kayo'y pag-uusigin. Kaya ang Israel ay bayang pinili ng Diyos yan. Although na-reject nila si Christ, pero babalikan sila ni Kristo. Dahil bayang pinili ng Diyos mula kay Abraham. Palatandaan na yan na babalik na ang Lord. Tingin yung panahon natin, Iba na panahon, di ba? Makita mo ngayon, bukas, meron na naman mga bagyo malalakas. Nakasulat na po sa Biblia, dadating ang mga panahon ng salot. O tinin nyo, yung COVID, bigla. Milyones ang namatay. Grabe, di ba? Ewan ko kung totoo yung mga nakikita ko sa YouTube. Na meron pang sakit na lalabas ulit. Ngayon, monkeypox, kinatatakutan na natin. Yung sinasabing yung parang plano na talagang ubusin kasi tao, may sakit naman, may salot naman mangyayari. Huwag nawa. Kaya kailangan natin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin ng Lord. Walang bibitaw. Hanggang matapos ang buhay na ito. Ang takbuhin natin, patungo kay Kristo. Kaya sabi, finally, Philippians 4:8, last na po muna. Finally, my brethren, sa kauli-ulian, mga kapatid, whatsoever things are true, ano man ang bagay na totoo, kailangan totoo. Whatsoever things are honest, yan, honesty is the best policy, sabi nga. Whatsoever things are just, ano man ang matuwid. Whatsoever things are pure, ano man ang malinis. Kapatid, sa libutan ito, walang malinis dito ngayon. Lahat ngayon, yung mga babae, nakita nyo, paseksiyan ng paseksiyan. Kaya mas lalong lumalaganap ang tukso.
Gusto nakalabasan dyan. Wala sa atin yan dito. Tama? Pag gusto mo ng ganyan, hindi ka kailangan dito. Pag maganda ka na, maganda ka na. Naniniwala, kahit hindi ka nga nakamega, pag maganda ka, nakikita yung kagandahan mo eh. Iba kaya maganda, sobra yung kolorete. Kaya mga kabataan natin, nakita nyo, yung mga damit nila maayos. Kasi magiging tukso ka. Sabi ng Panginoon, pag ikaw ay naging sanay ng tukso, mabuti pa, bitinan ka ng tali sa leg at itapon ka sa dagat. Kaya yung mga anak ng Diyos, dapat walang nakalabas lahat yan. Pupunta ka sa church para sa Panginoon, hindi para ikaw ay mapansin. Can you say amen? Hindi ka nagpapapansin sa church. Kung maganda ka, mapapansin at mapapansin ka. At pupurihin ka. Ang ganda naman ni kapatid. Grabe yan ang Bible eh. Yung iba sa atin kasi sobra eh. Di ba? Sexy na, pasesexy pa, palalabas pa lahat. Grabe, no? Oh, kaya kung anong matuwid, sabi no, yun ang isipin natin. Ano pa sabi? Whatsoever things are lovely, kaibig-ibig. Kaibig-ibig ba yung katabi mo? Kaibig-ibig yan. Anak ng Diyos yan eh. Kapatiran mo yan eh. Whatsoever things of good report. O anong mabuting balita? Ano naririnig ko sa inyo? Mabuti bang balita? Oh. If there is any virtue, kung ano man ang merong kapangyarihan, kahalagaan. If there is any praise, kung ano man ang papuri, kara kay Lord, bigay natin. Isipin natin yun. Isipin mo, iningatan ka ng Panginoon sa mahabang panahon. Isipin mo, kaya yun narinig kong maganda mensahe sa pastor, yung attitude ng grateful, na nagpapasalamat ka. Kahit minsan karang merong kabigatan, pero dapat nagpapasalamat ka sa mga blessing ng Lord sa buhay mo. Tama ba? Huwag tayong mareklamo. Hindi ka naman nakasakay ng aeroplano. But praise God, ang gusto ni Lord, happy ka. Sino gusto alam, gusto ni Lord, happy ka? Kaya huwag ka nang masungit. Sabi mo nga, huwag na ako masungit. Amen! May masungit pa ba rito? Hello! Hindi, totoo yan. Gusto ng Lord, happy ka. Kasi namatay siya para sa'yo. Para tayo maligtas, para tayo may ingatan ng Panginoon at malulati siya sa buhay natin. Kaya yung buhay mo, kapatid, kung hindi ganito, baguhin mo. Ibigay mo kay Lord lahat yan. Let God take over. Kaya nga tama yung sabi ni Spurgeon kanina, I have a great need for Christ and I have a great Christ for my needs. Yan o. A great Christ for my needs. Yung dakilang Diyos, alam ang lahat ng bagay sa buhay mo. Hindi ka pa nga pinapanganak eh. Hinanda ka na niya para makakilala sa Kanya. Para ikaw ay pagharian niya, maging anak niya, at maglingkod ka sa Kanya na may kasiyahan, kagalakan, at ang tagumpay ay sasayo. Amen ba? Amen? Tingin si Pastor hanggang ngayon, no? Praise God pa rin. Dahil sabi ni Pastor Pin, sabi ng Lord sa kanya, your setback, no, your comeback is greater than your setback. Dumaan man ako sa problema, tinatayo pa rin tayo ng Lord. Kasi alam niyo kung bakit? Kailangan niyo pa ako eh, di ba? Sabi ng mga kapatid, Pastor, kailangan ka pa namin. Magkano mo na umuwi?
Kaya pag-pray nyo kami mga pastor, kila Pastor Pin, kila Pastor August, Pastor Rabel, Pastor Benji, napakalaking bagay niyan. Nasama-sama tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen! Woo! Gusto niyo ba maranasan ang presence ng Lord? Simula na ito, revival na eh. Kaya huwag mo na isipin na, Lord, huwag emosyon. Sa spirit tayo, sa spirit. Di ba? Sa spirit tayo. Kasi alam niyo, yung unang mga alagad, sabi sa John chapter 6, na-share ko kapon. Nung narinig nila yung mga sinasabi ng pato, hirap maintindihan ang bibigat na sinasabi ng Panginoon. Kaya nag-alisan yung iba, nag-alisan. Tapos tinanong yung mga alagad, Peter, kayo ba aalis din? Sabi ng Panginoon sa akin. Panginoon! John 6:68. Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Wala tayong ibang pupuntahan na makapagpakaloob sa iyo ng buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoon lamang. Amen? Yan o. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Saka pupunta, kapatid. Hindi sa Panginoon lamang. Can you say amen? Kaya wala ka na pupuntahan dito sa buhay na ito. Ang mahalaga, yung salita ng Diyos. Shall we all rise up? Let's worship. Hallelujah. Spirit, touch your church. Oh, narabahan, narabahan. Yung mabababayan, narabahan, narabahan. Sabi ng Lord, it is my spirit that will guarantee success. It is my spirit that will work to the fullest. In every battle, the Holy Spirit is the deciding factor. Just pray, sabi ng Lord. Allow natin ang kapangyarihan niya. At kung kayo kinukonvict ng Lord na mag-alay uli ng buhay, you can come. Magiging may mga sakit, kapatid, you can come to pray that we might pray for you. Nandito yung mga kapastoran natin. So worship the Lord, awitan natin muna. At pag kinakausap kayo ng Lord, lumapit kayo. Gusto niyo magpa-pray, we will pray for you. Oh God, you are good, Lord. You are good. Minister unto thy people right now, Lord. Lord, Touch their heart. we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, With your passion. once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me.
your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying. We humbly ourselves to you, Lord. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. See the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. See the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Hanarawa, hanara. Oh, hanarahayara. Yanarahanarahay. Pinalalapit po kayo ng Panginoon ko ikaw, kapatid, ay gusto mong patuloy na maranasan ang appreciation at kapangyarihan niya. Just come right now kung may sakit ka, karamdaman, at kung gusto mo magbigay ng buhay. Makilala ang Lord. Halika kapatid, we will pray for you. Sige po, lumapit lang kayo kung anong merong kailangan kayong prayer. Hallelujah. We will pray for you. Yan ang kailangan ng kalakasan. Just come, says the Lord. And I will fill you, says God. Wala ba yan? Hallelujah. Matagal ka nang kinakausap ng Lord, kapatid. Bigyan mo ng pansin na talaga ito. Huwag kang maiyak. Wala tayong dapat iiyak. Sister Rani, ka. Lapit ka. Yan na rabababayan din. Taas po kamay natin, taas natin kamay.
Sabi ng Lord, hindi ako nagbabago sa inyo. Anak, mahal na mahal ko kayo. Kung alam niyo lang ang inihanda ko sa inyo, mawawala ang mga takot pangamba ninyo, sapagkat tinawag ko na kayo sa aking kaharian. At ako hindi nagbabago. Masdan ninyo, bukas ang langit para sa inyo. Basta't ibibigay niyo sa akin ang inyong mga pasanin, ang inyong alalahanin, wala kang dapat ikatakot. Tinatanggap kita sa aking kaharian dahil anak kita. Mahal na mahal ko kayo. At gusto ko yung kapangyarihan ko'y maranasan nyo. Habang kayo'y nabubuhay, ang kalakasan ko'y isa sa inyo. Magtatagumpay kayo, anak. Ang salita ko'y buhay. Ang salita ko'y makapangyarihan. Gagawa ako sa inyo. At lulubusin ko ano man mabuting bagay na simulan ko sa inyong buhay. Ako ang Diyos na tumatawag sa inyo. Napakahalaga niyo sa akin sapagkat mahal na mahal ko kayo. At tagalay ako ng buhay para sa inyo. Mga anak ko, talaga mo sa akin ang buhay mo at maayos lahat yan. Oh, thank you, Lord. Kasama niyo ako, hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwan. Sa oras na ito, lumapit po tayo, magpakumbaba. Sabihin natin, Panginoon, prayer po, sige po, sumunod po kayo. Nag-aalay ako ng buhay ko sa iyo. Lord, patawarin mo ako. Lord, patawarin mo ako Sa anumang kasalanan, sa aking mga kasalanan. sa anumang nagawa ko, na hindi matuwid sa iyong harapan. Binubuksan ko ang aking puso. Patuloy kitang inanyayahan. Lord, mag-ari ka sa oras na ito. Linisin mo. Patawarin mo. At hugasan ng banal mong dugo ang anumang kasalanan ko. Nakahanda ako magbigay ng buhay sa iyo. Mag-ari ka sa aking puso, sa aking buhay. Inanyayahan kita na mag-ari sa akin. Sa iyo ko, Panginoon, at patuloy akong susunod, maglilingkod sa iyo habang nabubuhay. Salamat, Ama, sa kapatawaran, kalinisan, kahabagan mo sa amin. Salamat sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo. Purihin ka, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ito ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen. Sige na, ako na po magpe-pray para sa inyo. Handaraba bababayane. Manatili po kayo nakatayo. Handaraba babayanane. Lord, I pray sa mga anak mong ito. Yan mo, Lord, ang kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu ay patuloy nilang maranasan, O Diyos, sa oras na ito. Touch them from the top of their head to the soles of their foot. Set them free from every bondage, from every voice of the enemy. Heal them, Lord, heal. Touch them, touch. Heal, 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 heal. I declare healing. I declare strength. I declare power. Revive us, Lord, with your passion. Fill them, fill them, fill them.
Kayo po na naririyan, lapit kayo para maranasan yung presence ni Lord. See the hearts of men. Wala na po ba? Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your reign Lord, I pray for Sister Annalisa. Empower her, Lord. Strengthen her. Fill her, Lord, by the Spirit. Set them free from all bondage, from all worries, from all anxieties, and completely touch her and deliver her from all the bondage of the enemy. In the name of Jesus. Touch! Touch! Meron pa ba ho na nais na mag-alay ng buhay nila? Nais kong pag-pray yung mga mens kahapon. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch. Let's pray for them. Let's pray for them. See the hearts of men. Ang sabi ng Panginoon, natutuwa siya sapagkat pinapayag niyo ang salita niya. Nais kong patuloy niyong gawin yan. Huwag niyo akong ikahiya. Ako ang tumawag sa inyo. Ako ang gagamit sa inyo. Ako ang lulubos sa buhay niyo. Kung ano man ang pangailangan niyo, ako ang kakatagpo. Basta kayo maniwala at pagtiwala sa akin. Nagagawa ako sa inyong buhay. Kasama niyo ako, mga anak. Alam niyo ba, nasa inyo ako palagi. Dinadalangin ko na kayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Kaya anak, gawin niyo lamang yan. At makikita niyo ang aking presensya ay lalo niyong mararanasan. Oh, narabababayan nera. Yeah, narahay. Lord, I pray, touch these people, Lord. Lord, bless them. Empower them right now. Fill them, Lord. Empower them by the Holy Spirit. Let your blessing be upon them. Let your strength be upon them. Let your wisdom be upon them. Let the fresh anointing be upon them. And touch them, Lord. Touch them. And continue to use them for your glory. In Jesus' name. Touch. Spirit touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Napaka-importante daw ng gagamanan ninyo. Yung ginawa ninyo ay napakalaga niyan sapagkat pinalalawak ninyo ang aking kaharian. Natutuwa ako, sabi ng Panginoon, kayo nagpapagamit sa akin.
At tandaan nyo, walang nasasayang na ginagawa nyo sa aking pangalan. Thank you, Lord, sa buhay ng mga anak mo ito. I just pray, Lord, that you will continue, oh God, to move upon their lives, Lord, and lead them, Lord, for their desire to come to pass, oh God. Mangyari ang kalooban mo sa buhay ng mga anak mo ito. At gamitin mo sila mightily. Power upon them, Lord. That your anointing, present feeling be upon them in Jesus' name. Handara bababa, handara. Sabi sa iyo ng Panginoon, Ryan, tiwala ka lang sa akin, lulubusin ko. May tawag ka sa akin, anak. Nakita mo nangyari sa buhay mo, halos mamatay ka na. Pero binigyan kita ng pagkakataon para makapaglingkod sa akin. Gagawa ako sa iyo. Huwag ka matakot, wala kang dapat ikatakot. Kasama mo ko. Anak ko, mahal na mahal kita, sabi ng Panginoon. Iingatan kita at patuloy na pagpapalain. Hallelujah! Fire! Touch! Thank you, Lord. Whew. There's more. Just offer yourselves willingly, sacrificially. There is coming upon your life. And I will use you for my glory, says the Lord. Nothing to lose, but all to gain. Sabi ng Lord, wala sa inyong mawawala, kundi pakinabang. Lord, I release blessing upon Pastor Pin bilang leader ng Men's Fellowship. Continue, Lord, to move upon his life. More strength, more blessing, more wisdom, more of your anointing, Lord, to be released upon him as we pray. As we worship, Lord, gamitin mo ang kanyang bibig to touch more people, O God. In Jesus' name, Lord. I bless him, Lord. I release that blessing upon him, Lord. In Jesus' name, Lord. In this we pray. Thank you, Lord. Thank you. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa buhay niyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, hallelujah. Praise God sa mga kalalakihan. And I know when I believe yung mga kababaihan din. Amen? Magsasama-sama kayo at pagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. God bless you po sa bagang ito. Pagpalain kayo ng Panginoon.